Ako pala si First Lieutenant Victor Momanyo, member of PMA Class 2019 Mabalasik. So, assigned sa 9th Special Forces Company, 3rd SF Battalion dito sa Lianga, Surigao del Sur. So, this is my first assignment since my graduation on the PMA. So, Sige muna, kwento muna tayo. Ay, Bakit sorry, ka nag-SF? So, nag-join ako ng SF kasi it was during the time na immerse kami sa Special Forces School, year 2016, that was our yearling year. So, medyo na psy-ops kami doon kasi supposedly magtuturo lang kami, pero dahil napalitan ng mga SF yung commandant, at the same time superintendent, is diniretso na kami mag-undergo ng soldiers team development sa Mulave. So, yun na yung tinawag namin na bagong PMA. So, Philippine Mulave Academy. So, supposedly na mag-tour is imbis na mag-tour is naging kulibagtong yung ano namin doon. Yung naging buhay. So, nagtagal din siya ng 4 weeks. So, maraming nalumural pero maraming nag-enjoy kasi naranasan nila yung SF na doctrine. Kasi yung SF is hindi naman siya kilala dati. Sa PMA pa lang is yung kilala lang natin is yung Ranger. And SF is hindi pa ganong kilala. So that was the first time na encounter namin yung SF na school. So after graduation, so hindi ko naman talaga akalain na mapupunta ako sa SF, pero sa pag-signify is ginawa ko siyang third priority. So ang first priority ko sana is sa IB and second priority is sa Signal Battalion since may background din ako sa pag-computer technology. And yun nga ang kinukuha pala ng SF yung mga third priority na signify, kaya ayun, napunta ako dito sa SF. So bago ako napunta dito is nag-airborne muna kami. Tapos, Bolsi. And pagka-report ko dito is that was the time na year 2020 na sikat pa yung Mapaso. So, malaw tayong pakigbisog alang sa sumusunod. So, ito yung White Area Operations or legal na organization ng NPA dito sa Caraga. So, pagka-report ko dito, napunta ako sa sitio KM16. That was the time na kaka-close lang din ng Alcadeb. So yung Alcadeb is yun yung parang school. School na iniindoktrinehan yung mga bata para magalit sila sa government. So hindi naman directly na tinuturo talaga doon, pero patago. So, unti-unti na yung mga bata na magalit sa gobyerno until mag-join sila ng NPA. So, I conducted CSP muna sa Community Support Program sa KM16. So, after that, dahil nga medyo lumayo na yung mga loob ng tao sa NPA, kaya medyo yun din yung time na kung bakit namin natuntun yung quota nila. So, it was year December na mag-anniversary sana sila, December 2020. So, yun din yung first encounter ko. Hindi naman. Yes. First encounter, Gold Cross agad. Yes, sir. Parang ganon na lang talaga ngayon. It was my memorable experience din. So, ako yung dalawang team yung dinala ko. Ang team na yun is composed of may CAFGO din kaming kasama, so 6 na CAFGO sa dalawang team. So ako yung naging section commander doon. So ang isang team is composed of 12 and so 24 yung dala ko na tao. And pag infill pa lang namin, so negative pa naman. Pag second day, yun na, mga may signs na may positive yung info sa loob. So second day, third day, tuloy-tuloy namin na susundan yung quota nila hanggang mag-5th day. So, yun, nasusundan namin yung kampuhan nila, pero hindi siya 1 day before, mga 3 days before yung nasusundan namin. And
yung pang fifth day, so medyo malaki yung kampuan na nakita namin, 3 layer. At so akala namin medyo malayo na kay that was estimate namin is 2 to 3 days na. So nag-decide yung S3 namin, then Sir Pasanting na for resupply, pero may clear kami na box before going to our resupply point. So yun na nga, medyo malakas pa kami noon kay bagong graduate. So porsigido talaga maghanap ng kalaban. Ingatan din muna. Ikwento mo nga, bakit porsigido yung isang young lieutenant na katulad mo maghanap ng kalaban na parang, di ba, Yes, sir. classmate mo si Lieutenant Nobal na Opo, sir. pinicture ko rin. Bakit kayo porsigido maghanap ng kalaban? Ano yung utak nyo? So basic experience is pagka bagong graduate talaga, ano yan, mabalasik talaga yung galaw. At syempre mabalasik din yung class name namin, kaya pinanindigan ko na rin. At the same time, yan kasi yung time na yan lang din natin, dyan lang natin may experience yung mga combat nice na experience. So kung sabi nga nila kung magmaro-maro ka at hindi mo mararanasan yung ganyan. At may nagsabi rin sa amin that time na walang kwenta yung pagka second lieutenant, first lieutenant mo kung hindi ka nakaranas ng encounter. So siguro ano lang din, bigay lang din na binigay lang din sa amin kasi may mga ibang officers din naman na matagal na sa area pero at hindi man din nabibigyan ng score. Natsambahan lang natsambahan lang ika. So that time grabe pang tawid namin ng ilog kasi that time din December is may bagyo. So dito sa baba is daming nasira na daan at doon naman sa bundok is grabing agos ng tubig. So di naman namin expect na may kalaban sa taas. And syempre nagtali-tali na lang din kami. Pero alert pa rin kasi nga for the first 4 days tuloy-tuloy namin nakita yung kampuhan ng kalaban. So talagang nasundan nyo pala ng ano? Yes sir. Nasundan din namin sir. Tapos Ano yung pero feel? yung during encounter sir is supposedly pa-exfil kami pero may clear lang kami na back sir. So yun, that was the time na pag-akyat namin sa taas long hold kasi nga grabing akyatan tapos madulas ang daan and galing pa kami sa ilog. And after 10 minutes nakaakyat kami, so may nakita kaming fresh na kuta talaga na siguro 10 lang yung nandun. Tapos advanced post siguro pero iniwan nila kasi parang alanganin sila sa pwesto na yun. And ang pinakaano ko is recon muna. Recon yung area baka malapit lang. So pag recon, may nakita ring usok konti yung kafbo namin nakasama. Tapos at the same time yung team sergeant ng kabilang team na may nakitang poncho. So that time, unti-unti na kami. Dumikit kami doon. Nakadagit kami ng at least 5 meters lang na hindi nila namamalayan yung presence namin. Medyo umulan that time pero mahina lang. At the same time, bago kami nakadikit doon, malakas yung ulan kaya akala siguro nila hindi na naglakad yung sundalo. And nag-relax sila konti kasi grabe rin yung monitor nila sa amin at nasusundan man din namin yung mga previous encampment nila. Based lang din to ito sa nakwento ng surrendery na kasama dun sa encounter. Na kaya that time medyo nag-relax sila kasi grabe rin yung pagod nila that time. Pero Sa alam nilang pagkaiwas. sinusundan sila. Yes sir. Pero hindi naman necessarily na sinusundan namin, natutusok lang namin sir. So after that, na dinikitan namin, so siguro yung
distance ko sa kalaban na isa is dyan sa may pintuan. So, medyo maingay, may ingay konti, pero di nila kami namalayan. So, from time na nag-order na ako ng na-engage, nakalatag na yung tropa, na-skirmish na. So, may naiwan lang na 6 doon sa isang fire team na mag-secure doon sa mga bag namin. Tapos, the rest na 18 is kami na nag-skirmish. So, ito rin yung pinaka-memorable ko kasi nga, bago pinaputukan, pinasigurado ko muna na ipa-confirm. Pa-confirm muna na kung may baril ba talaga kasi mahirap na at maraming doon sa bundok na yun is marami ring mga civilian na nag-uuma, nag-abaka. So, ayun na nga, nung na-confirm by my late guide, so na may baril. So doon na pinauna namin yung una na yung namatay din. Yun din yung naiwan. Pero during firefight na medyo nasa low ground kasi kami. Tapos hindi na rin ako nag-decide na mag high ground at mabulabog na. Pero so ang pwesto namin low ground. So during pagputok ng baril, volume fire na lang din kami, pero yung kalaban is ano rin sila sa amin, re-reply din. So, siguro marinig mo rin talaga yung lipad ng bala na mga nasa 1 feet lang sa taas mo. Gaano kalapit? Sige, gaano kalapit lang yung na Mga lang sir, siguro 7 meters sir, ang layo ng kalaban sa amin sir. kasi kung minsan parang, sir, ang lapit naman yan. Minsan kasi mga viewers parang ayaw maniwala na ganyang kalapit. Kasi nga, ganyang kalapit kasi ang sukal, di ba? Yes sir, sir. Sige, ikwento mo nga na parang yung 7 meters halos hindi ganun kalapit yan sa di ba? Sa bundok kasi, bali ang NPA kasi, hindi yan sila nakapaikot kasi yan. Pero yung nadikitan namin, na kung yung pinaka-outer post niya is yun lang yung 5 meters. Ang pinakamalayo lang is siguro is 20 meters. At the same time, masukal yung area kaya hindi mo rin yung bundok talaga siya na na maraming uway, mga ganon, mga puno. So, akala nga namin, yung punso nga na black trapal is hindi mo siya gano'ng makita kasi tinatakpan din nila ng dahon ng mga kahoy para pang-camouflage din nila. So, nangyari yun, mga 11. So, kumakain sila that time. And, Kitang-kita mo. yung mga pagkain nila, sir, naiwan, sir. Kaldero, sir. And, yun nga, sir, yung, nung pag-recon namin, nakita agad namin sila kasi may usok, sir. So, that time na, yung kabilang team is, nirecon namin, tapos dinikitan na namin. So, di ko rin nakalain na may encounter din kami ng ganun. So, ang experience ko lang naman doon is basta medyo kakabahan ka konti, pero syempre panindigan mo na officer ka kasi pagka nakita nila na wala kang ginawa, di susundan ka na lang din nila. So, that time wala naman, naging normal naman yung execution. Pero yun nga lang, medyo matagal namin sila nakuha kasi may kompleto pa yung that time. Yung nakalaban namin nun is SRSDG. So, Sub-Regional Center de Gravidad. So, kung kukumpara mo sa military tapos ang unit nila, yung SRSDGs, yun yung parang ranger ng NPA. Tapos, yung ibang platoon is yan yung parang pang CMO. So, yung nakalaban namin is yun yung maraming, doon talaga naka-allocate lahat ng mga armas na mabibigat. So, may K3 sila, may 60. And at the same time, na-raid nila yung Coast Guard that same year din ng 2020. Nakuha na nila ng 30 caliber. So, yun din yung naging namin doon.
naging challenge namin doon kay may 30 cal sila at saka 60. Marinig mo talaga yung putok at madidistinguish mo yung AK, M16 at saka mga ganun baril, 30 cal tapos M60. At the same time, kasi nga ang grabing ulan ng area na yon, may iba na nung nag-assault na kami is nag-stoppade. So yung namatay na doon din ako nabilib sa kasama ko kasi yung namatay na unang na baril namin. So ginapang niya yun ng 5 meters tapos habang pumuputok and kinuha niya yung baril. Tapos yun yun yung pinutok namin sa kalaban din. Yung baril ng kalaban. Yes, sir. So yun yung first two na naiwan. So during assault, doon na namin nakita yung pangatlo, pangapat, panglima. So habol Dali, kasi itong kwento na to parang simple lang kinukwento. Opo, sir. Pero gold cross to. So ilang recover to tsaka Yes, sir. body count. Pero parang anong feeling mo no na nagre-recover? Ano, una muna. Yes, sir. During the time na sa akin ay apat yung na-confirm namin na baril. Pero ako yung naka-recover ng panglima. Kaya in-score ko po yung medyo dulo. And ako na rin nag-lead kasi yung iba nag-secure na rin dun sa ibang area. And yun nga, after ko nag-abante pa konti, nakita ko yung AK, yun yung AK-47. So yun naiwan, based sa kwento ng nag-surrender din is, kaya naiwan yun is, natamaan din yung braso niya. So that time, after 2 to 3 days, medyo marami-rami ring nagbaba that time na kasama doon. Akala namin 25 lang yung nakalaban namin, pero based din pala sa doon sa mga nag-surrender is nasa 40 daw pala sila. Pero yun nga, umatras sila kasi grabe rin yung tuloy-tuloy kasi yung putok namin. Baga hindi natitigil. And yun lang, kaya umatras sila. Anong feeling ng first encounter na gano'n na masigabong palakpakan agad? So, ang first encounter naman is siguro at least maranasan lang din namin. Siguro na proud din ako sa tropa ko that time kasi sila yung naging guide ko. And hindi rin sila umatras kasi kung may atras lang doon na isa, wala talaga, walang ma-overrun din kami doon kasi nasa baba kami that time. Ganun ba talagang, ilatag mo nga paano yung... Siguro, kumbaga, nandito kami sa yung... Siguro mga nasa 20 meters 10 meters yung elevation ng difference namin, sir. 10 meters, sir. Talagang nasa taas silang Yes, sa sir. baba Opo, sir. kayo, pero assault. Yes, sir. Pero buti umuulan. Naka-skirmish na po kami, sir. Naka-skirmisher kayo. Yes, sir. Kaya, yun din, at medyo hindi sila ganong naka-react, sir. Pero, nag-ano pa rin sila, yung mga nasa taas, yun yung nag-reply sa amin. So, tumagal din na mga 15 minutes yung encounter. Kasi, hindi rin namin ganong mapasok at nasa baba kami. Tapos, grabe yung ano nila, yung effort na withdrawal fire, sir ba? So, yun. So, after that, nakuha namin yung mga gamit nila. So, halos lahat ng backpack nila is naiwan, pati gamit. And, so that time, wala silang pang-anniversary ng December. Kasi, halos lahat ng gamit nila, sir, is naiwan yun, sir. I think mga nasa 25 din na backpack yung naiwan, sir. Grabe, no? Kasi ang resulta nun, ilang body count nakuha nyo? Isa lang po, sir, yung namin, sir. Tapos 5 firearms. Yes, sir. Tapos may marami lang na-wounded, sir, pero ano po sila, sir? Nag-physical kung sa term dito sa baba, sir. 2020 pa yun, sir. So kagagraduate mo lang? Yes, sir, after graduation, sir. 6 months after ko na-assign dito, sir, that time, sir.
first encounter ko rin, sir. So, hindi ko rin makakalimutan doon na experience din kasi hapon na yun, hapon na namin na clear yung area and yung exfil point namin is malayo pa. Pero pinilit namin na makadikit kami sa kalsada para makuha. Pero nangyari, hindi talaga namin nadikitan. Kaya doon na kami natulog sa bangin that time. And grabe rin yung ulan, kaya hindi namin ma-determine kung saan yung pinakamabilis na trail. In that time din, at syempre nagbubuhat man din ako para hindi rin yung tropa namin. Binubuhat ko rin yung namatay, 98. So parang naging katabi ko na siya nung pagtulog namin. Kaya hindi naman na kami nag-poncho kay sabi ko basa kung basa na. Hindi na nagduyan kay gabi na. Tas bangin na rin. Ikwento mo nga, dali mo na. Yes, sir. Dali mo na. Ikwento mo nga yung feeling ng young lieutenant, fresh out of PMA, magandang score, ikaw nagbubuhat ng bangkay ng kalaban mo, umuulan. Pang litulapid na movie kasi itong mga ganito ba? Yes, sir. Anong feeling ng gano'n na basang-basa sa ulan, katabi mo, dala-dala mo yung bangkay na napatay mo? So, actually, pag share ko na lang din sa mga bagong soon to be. Ang pag naglakad ka kasi, medyo mawala yung mo niyan, yung medyo mapagod ka ba. Pero pag nakarinig ka na ng putok, medyo parang may adrenaline rush ka. So, halos di ka mapapagod niyan. At saka iisipin mo yung welfare at moral din ng tropa mo kung kaya pa ba nila. So, that time, hindi na talaga kaya kasi madilim and wala ring NVG. Yung lahat ng team, may NVG. Ang issue lang na NVG sa amin is isang NVG lang kada team. So, hindi kaya na ilakad at saka masukal para. Kaya, nag-decide na ako noon na halt muna tapos tulugan muna. So, based sa feeling naman, syempre, masaya na although masaya siya pero minsan nalungkot ako dun sa unang napatay namin. Bakit? Kasi akala namin that time is bata pa, parang akala ko minor de edad pa, pero buti na lang na-confirm namin na nasa 19 years old na rin siya. Yung tao na yun. So, yun din first na patay mo is medyo rin talaga, may mararamdaman mo siya na maawa ka. Pero yun nga, medyo nagtagal din kami dito kaya may may nasundan din kaya nung the rest medyo okay na. Di na siya ganong nakakakonsensya kasi nga binigyan naman natin sila ng pagkakataon na mag-surrender. So ayaw man din talaga nila. So wala tayong magagawa dyan. Kumbaga, kailangan talaga natin ng force para maging peaceful ang ating area. So, yun nga, tapos babalik ako dun sa yung pa-exit na sana kami. So, hindi na rin kami kumain nun kasi yung naluto namin is pang tanghalian lang. Tapos supposedly after tanghalian, magluto ulit. Pero na-encounter naman ng before tanghalian. Kaya after nun, nag-lunch lang konti. Tapos diretso na sa exfil point. And hindi naka-exfil. Kaya yun nga, may time na ito yung medyo di ko makakalimutan talaga. Na nayakap ko yung bangkay. So, medyo matras agad ako kasi malamig sa kamay. So, tapos hindi ko na rin ininda kasi yun nga, medyo natapat man sa akin kasi ako man yung last na nagbuhat. Kaya yun na, attitude na lang. Sige nga. Kasi medyo first time ko rin maka-interview na first encounter mo, gold crosser ka after that. Opo, sir. Pero sa akin, what strikes me ngayon is kasi kailangan natin dalhin kasi yung bangkay. Ibaba yung bangkay ng Opo, napatay sir. natin. Yes, sir. Hindi mo pwedeng iwanan sa bundok. Yes, sir. And I know na medyo fresh out of PMA, life-defining yung ganun na experience na Opo, dala sir. kang
patay in the name of public service yun eh. Opo, sir. Ano mo nga ano yung dumadaan sa utak mo no na, ba't ako nandito, ba't ito? May gumagano ba na, dala-dala mo yung bangkay na, duguan yan, siyempre. So, yun nga, dinala namin kasi alam namin may pamilya din yung tao. And sure enough, nung pagbaba namin is may nag-claim naman agad na family. So, sa amin, medyo may konsensya sa amin yun kasi nga, ikaw ba naman, ikaw yung papatay sa family sa anak ng isang family na naloko lang. And later on, na-find out ko pa yun na siguro wala pa siyang isang taon na nag-join. And sadyang oras na lang talaga niya yun. Kasi dalawa lang yan eh. Kung hindi ka lalaban, so yung team mo yung maalanganin. Kaya dapat, ano mo na talaga, mas piliin mo na yung welfare tsaka safety ng team members mo. Never ka naman na guilty. Yan lang, that time lang, sir. Hindi, sige nga, ikwento mo nga kasi inaano natin yung psychology Yes, sir. ng young warrior dito Yes, na sir. ginampanan ko trabaho ko, nakapatay ako. May trophy nga kami, oh. Opo, sir. 5 firearms plus isang body count. Pero parang yet buhay Opo, to. sir. And kinukwento mo nga. Pero ano yung psychology ng ganun na young sa games kasi I'm sure Yes, sir. mahilig ka rin sa games just like Yes, yung sir. generation mo. Yung So, games kasi madali eh. Opo, sir. Opo, sir. Ito iba. So, sa games na mga, ayun, Call of Duty, mga PUBG, ganun. Natural lang yan na may mamamatay talaga. Tapos, siyempre, pag real life na yung scenario, lalo na pag first time mo ikaw yung nakapatay ng isang tao, tapos nakita mo rin kung paano namatay. So, medyo may guilty konti. Kasi, tao rin sila eh. Kasama natin. Sadyang nalinlang lang. Pero, yung scenario na yun is, kailangan lang natin i-overcome. Kasi, kung hindi natin kayang i-overcome yun, tayo rin yung maapektuhan. Yung serbisyo natin, hindi kaya tayo yung maunahan nila. So, yun lang naman na sa first na encounter, medyo may kaba. Pero, ganun din naman sa ibang encounter. May kaba pa rin, pero mas confident ka na kasi alam mo na yung kung may alam mo na yung magiging takbo ng kalaban eh. Kasi kadalasan ngayon, dati lalaban pa talaga yun sila at marami. Pero ngayon, dahil nga sa sunod-sunod na mga encounter and grabing effort ng CMO is marami na rin nagbaba sa kanila. So, Paano mo na ano yung pagiging isang professional special operation special forces operator mo diyan sa una mo na yes, sir. experience? Paano biglang na-enhance yung So, pagiging professional soldier mo? So that time is binaba namin yung tao. So pagkababa is kailangan din natin respetuhin yung rights nila and dinala namin sa hospital para magawa ng papel. So that time wala pa akong ano nun, from the mountains to diretso sa hospital para ma-assist din yung tao. So yun nga, tapos tinurnover namin, inayos namin yung pag-turnover ng bangkay sa pamilya na ito yung anak nyo. Unfortunately, na sawi sa maling paniniwala. So, and our battalion din is nagbigay rin po ng support dun sa family para hindi rin sila gaanong malumural. Kasi nga, namatayan ka na nga, tapos ikaw pa yung magagastos sa mga kabaong, so mas dagdag hassle yun para sa kanila. And sa experience ko, yun lang din naman yung naging most memorable. Second is
Yung mga the rest, is ano na lang siya, parang basic na lang, ganun siguro, sir. Pero yung sa'yo, gaano ka naging very proud na young Special Forces operator after that? Of course, Actually, sir, na-awardan ka, pero beyond yung award. actually, sir, is, na tayo kasing officer, is, tayo yung nagdadala ng tao talaga, pero, yung ganun na accomplishment, sa ano talaga yun, sir? Sa mga enlisted natin. Kasi kumbaga para sa akin kasi, hindi na yun siya, no? Normal lang yun na ma-encounter ka ng ganun kasi nag-signify ka sa armed forces. And hindi naman siguro dapat pinagyayabang yung ganun, sir. Kasi parang natural yun, sir, na dapat ma-encounter ka talaga. Trabaho lang to. Trabaho yun, sir. So, wala namang ganong sir, na tuloy lang po sa sir, trabaho. And pakita lang sa atin pakita lang sa tropa na kaya mo ring humarap sa mga ganyan na senaryo. So, hindi ka lang officer na pang opisina. So, pwede ka rin naman pagkatiwalaan sa combat operations, sir. Ano masabi mo, advice mo sa mga sumusunod sa'yo sa academy? O, marami ka pa naabutan dyan. O, yung mga Yes, sir. susunod Yes, pa sir. na maging tenyente, katulad mo. So, isipin ko lang, sir. Kasi, ano ka no? Parang, Yes, sir. yan mo tayo na. Gold Crosser, Special Forces, Yes, sir. warrior dito sa Surigao. So, advice lang naman is kung saan mang unit kayo ma-assign, so, dasal lang lagi. Dasal, tapos ano lang, kung wala pa kayong experience, tanong-tanong tayo sa mga tropa na mga warrior din kasi kaya tayo naging warrior kasi dahil din sa kanila. Na advice ko lang sa mga aspiring na second lieutenant. So kung saan man kayo mapunta na unit, special unit man, infantry or sa signal, mga ganong unit. So always ask guidance sa sa nakakataas. So napatunayan na namin yan. And pagkatapos sa taas, ask guidance sa ating mga senior NCO at the same time yung mga kahit yung mga PFC Corporal Sergeant. So hingi tayo ng guide sa kanila kasi minsan yung ating mga experience sa academy at sa school is hindi yan sapat para magampanan natin ng maayos yung ating trabaho as junior officers sa armed forces. So, yun lang naman. Always trust your body, trust God, and trust yourself. Yun na, sir. Thank you.